Number two small habit that changed our lives ay yung, for me, paglalakad. Si Miss Tin is regular na exercise. Exercise. Share mo naman yung fitness journey mo. Kaya ang hashtag ko pa rin, hashtag balik alindog. 2026. Pangarap ko talaga na mag 129 pounds. And hanggang ngayon, never ko na-reach. Anong ilang kilos? Hindi ko alam, 58 ba yun? 58 58, point okay. something. Kasi nga, dati, nung Calculate. nag-129 ako, or lower, nung younger years. 58.6. Oo. Okay. Nung younger years, yun yung gusto mo na katawan. Ah. Yun nga lang ngayon, syempre as you grow older, mabagal na yung metabolism, tapos nauunang pumayat yung mukha kaysa sa katawan. And nung nag-start akong mag-gym noong 2019, kakabalik ko lang naman nung 2026, end ng December, doon nga diniscuss na, syempre, hindi lang talaga totally pwedeng maging dependent sa weight. Kasi nga pag mag-weights ako, mag-strength training, bibigat rin yung muscles, nakaka-affect rin yun sa pagdadagdag ko ng weight. Kaya yun yung talagang true weight na kailangan gawin. And syempre, nung umpisa, nung 2019, first time ko lang maka-experience na mag-member sa gym. Okay. Parang yung simple as daily walking before. Kaya gusto ko na hanggat maaari, kung po pwedeng, pag pumapasok ako sa office, nag-grab ako, pag pauwi, magko-commute ako. Kasi nga gusto kong mag-walk, gusto ko maging physically active. Kasi nakita ko sa isa kong tita, older pa siya sa tatay ko, pero wala siyang pre-existing conditions, Oh, wala okay. siyang comorbidities. Okay. Kasi ever since, at hanggang ngayon, very active sa pag-walk-walk. Oh. Gala ng gala. Biro nga nung anak niya, pag ang kanyang nanay ay walang gala, nagkakasakit. Mas maganda na nag-go out with friends, may socializations, happy pa yung nanay niya. Tapos in return, yun yung naging effect sa body. And yun rin yung gusto kong mangyari sa sarili ko, na hindi naman kailangan na lagi kayong totally mag-exercise, mag-strength training, pero sa kanya, lagi lang minumove yung body. Malaki na yung effect. Oh. Kaya sabi ko noon, yung simple as walking, feeling mo walang effect, pero nakaka-effect siya sa longevity. And yun rin yung gusto ko. And then, nung transition ako sa gym noong 2019, ang goal ko lang, syempre, ma-reach ko yung vitality goal ko. Kasi sa policy holder ka ng AAA, o kaya ng BPI AAA, pwede ka magdagdag ng AAA Vitality membership. Kung saan, pag na-reach mo yung weekly step goals, whether 100 points, 150, tumataas yun kung lagi kang active. Kakaroon ka ng goal na i-reach siya, and then eventually, ma-reward ka for living a healthy lifestyle. So, 100 pesos per week. Yun lang yung talagang priority ko kung bakit gusto kong mag-gym before. Kasi yung simple na walking, hindi kaya. Tapos nung dati, wala naman akong ibang accountability bodies at home na magbabantay sa akin at magiging accountable sa akin na gawin ko yung aking necessary physical activity. And then, yan, gusto ko nag-join ng classes nang maliit ako. Mahilig ako sumayaw. Kasama ko pa yung tita ko, yung I'm a Barbie girl. Yan, yung mga sayaw-sayaw namin before. Na wala, gusto ko yung ganyan. Tapos ngayon, gusto ko pa rin ganun kasi interactive, may mga classmates. Para masaya, para accountable. Hindi yung pagpunta ako ng gym, oo yung paligid, nag-exercise. Pero ako, pwede naman na hindi ko gawin masyado yung activities, lalo magkikreate pa lang ako nun ng habit. Ganyan. Kaya nga sinasabi, environment affects behavior. Kahit na sa bahay, pwede na naman mag-jog-jog ka dyan. Pwede ka naman mag-walking-walking at mag 7-minute exercise. Pwede naman high-intensity interval training, HIIT. Pero iba pa rin pag meron kang mga kasamahan or sa paligid kung yun din ang ginagawa. Parang sa office, yung dito, kahit na nakaka-antok minsan sa hapon, wala ka namang kamang hihigaan. Kita ka ng iba na nagwo-work or makakapagkwentuhan. Compared pag sa bahay, madali lang i-let go yung ganon. Kaya for me, syempre yung effect niya, kapag nagagawa ko siya, unang-una, I feel good about myself na nagawa ko yung things to do ko kasi I honor my word. Yun yung pinakamahalaga sa akin. Kasi dati, gusto ko yung aking ma-exercise, nilalagay ko rin sa calendar ko. Yun. Naalala ko, the past few days, may nagtanong sa akin, paano ba ma-encourage mag-exercise? Nag-reply sa stories ko. Sabi ko, madali lang yan. Kaya mo rin yan. Kailangan mo lang i-schedule. Ilagay mo sa calendar. So kahit na hindi ko pa sure kung every Thursday, meron kaming classes na naman sa gym. May yoga kami ng 6 o'clock, 7 p.m. may kickboxing.
kahit na may mga times hindi ko sure kung makakapunta, basta weekly na yun, naka-recurring na yung aking schedule na every time, ma-attend ako nun. Pag hindi ako available, dahil may practice kami mamaya, tatanggalin ko lang siya. So, kailangan talagang i-schedule. And, syempre, iba rin yung mga effect pa. Yung napapaganda niya yung mood. Tapos, iba yung glow kapag talagang tinitake good care mo yung body mo. Tsaka pag umpisa, syempre kung tinitake good care natin yung ating mind, di ba, nagbabasa ng libro, o kaya naman yung iba na nagme-meditate for the soul, kailangan rin yung body. Kasi 70% ng ating mga gusto nating express sa other people, nakikita sa the way we move our body. The way we react talagang... Body language. Oo, body language. Tsaka, whenever you feel down, kailangan mo lang mag-move. Para magbago yung state mo. Na kapag inaantok ka, di maglakad ka dyan. So, malaki yung effect na dapat as young as possible, magawa siya. Yun naman yung sa akin. Ang tagal na pala ng iyong fitness journey, 2019 pa. Pero nag-pause. Ngayon lang tayo bumalik. Ngayon lang bumalik. Nung nag-pandemic, tigil ako sa pag-gym. Bumalik lang ako nung end ng December 2025. Kaya kung nag-pause ka sa gym membership, pwede naman bumalik lang ulit. Pero nung nangyari naman doon, nung nakapause ako sa gym membership, meron kaming walking. Monday to Friday, katulad ng sharing ko last time, ng 6 a.m. So sa ikot namin doon sa area, meron akong 4,000 steps in the morning. Kahit na nakakaantok, pero every time nakikita ko yung aking tracker na naka 4,000 steps na ako, happy ako na nagawa ko na siya. Kesa kapag Sabado-Linggo, wala akong walking, 1,000 lang na steps. Tapos kasama mo pa yung mom. Oo, tsaka tita. And then sometimes yung mga dogs. So, parang doon na yung mga chika moment namin, sa mga pinapanood namin na palabas, o kaya mga catch up pa sa aming mga buhay-buhay. So, dual purpose na siya. Physically, tapos yung relationally na rin. Yan. Ako naman pa same din. Halos never pa ako nakapasok. Siguro nakapasok na ako ng gym, pero not never. Not membership. Hindi membership, hindi pa ako nakahawak ng dumbbell sa gym. Never pa. Pero hopefully, di ba? Siguro idagdag ko rin yan sa next level ko. Kasi naman, sa walking, 3 years na akong everyday talaga nag-walk. And intentional talaga siya. And dahil din siya sa AIA Vitality. Magpa-platinum na ulit na. Kasi kakataas ko sa health check kahapon. Magpa-platinum na agad ako ulit. Yung vitality na pansin ko po, na nag-work sa akin kapag may small rewards, kahit yung nabanggit niyo po na 100 a week, sa akin, ina-anticipate ko na siya. Parang sa mind ko, kapag na-achieve ko yun, ibig sabihin, everyday nagawa ko yung minimum requirement ko para sa yung step goal ko, yung sa daily walking. Malaking factor po siya sa akin na naka-health kasi yung trabaho natin, sedentary lang naman, nakaupo tayo. Di ba office, nakaupo, sa bahay, nakaupo. Katira kami sa apartment, wala namang enough. Medyo malaki yung space, nakakasayaw ako. Pero yun na yun. Unless na maging intentional, wala talagang mangyayari, I think, sa lifestyle na sedentary dahil sa work, kung hindi po ako naglakad-lakad talaga na nag-average yung 10K steps every day. Feeling ko 52 kilos ako. Oh my God, 52 ako. Pero normal lang. 52 ako, feeling ko na ako. Baka medyo nag-overweight na ako. Kasi hindi naman sa pagkain, basta gusto ko pang kumain. Hindi naman sobrang busog-busog, pero hindi ako very particular na kailangan may calorie deficit sa food. Tapos, di ba po, nakaupo lang. So, kung walang walking, I think, hindi na ako healthy. Baka kung ano-ano na rin naging sakit ko. Kasi, syempre po, di ba, hindi nagagalaw-galaw yung katawan. And, naka-health din siya sa akin, sa yun po, pagkakaroon ng mas stable na mental state. Mental state, kasi pag naglalakad po ako, iniiwan ko yung phone ko. Madalas, iniiwan ko phone ko, wala akong anything, susi lang ng gate. Tapos naglalakad ako, tapos inayan ko lang isipin ng mind ko kung ano man yung gusto niyong isipin. Pero hindi ako yung na-overwhelm kasi nag-move yung body ko. Tapos nakaka-generate po ako ng marang ideas. Ano kaya yung parang, sino ulit kaya yung ipoprospect ko? Ano kaya yung pwede kong isulat para ma-post as content? Ano kaya yung pwede kong gawing video? Yan, ano yung gagawin ko next month? Sino yung
friend na kakausapin ko. Maraming na-generate na exciting thing to do and helpful para sa business habang naglalakad ako. And naglalakad ako 2 streets lang. Umikot lang ako sa 2 streets sa amin and grateful ako na ganun yung neighborhood namin. Okay siya lakad. Tsaka gated din naman. Pag gabi na 10 p.m. sinasara yung gate. Isang street lang, ganun balik-balik lang ako. Ganyan, hanggang ma-hit ko yung goal ko. Hindi nga po ako nag-Strava. Ang purpose ko lang dito is sa steps. Para mabilang yung steps na hindi ko kailangan dalhin yung phone ko. So, I think yun, yung walking, very underrated siya na physical activity and exercise. Pero very low impact siya na kayang-kaya ng lahat, lalo pag healthy tayo. Kasi po din sa amin, din sa Makati, may mga nakikita po ako na sobrang obese na talaga. Like, hindi maka-walk. Nasa iisang place lang sila. Kaya naglalakad ako, sabi ko, mas kailangan maglakad ako kasi gusto ko kahit tumanda ako, kaya ko pa rin mabitbit yung katawan ko. Ganun, nakaupo lang pa talaga. Parang may diabetes natin, hindi sabi ko. Kaya, reminder sa akin, kailangan alagaan ko yung health ko kahit sa way lang na ito. And nakita ko rin yung natulong ng walking sa akin kasi nagpulag nga po kami last year. Yung pulag, 12 hours yata nalakad yun, papunta at pabalik, or 12 hours na konting ganun lang ng, stiffness, so konting ganun lang. Kahit na hindi ka naman tumatakbo, hinihingal ka talaga. Pero yun, hindi kasi po ako hindi ako tumatakbo, ganyan. Pero naka-help siya sa akin na na-sustain ako. Kasi yung training ko lang talaga is naglalakad ako. Hindi ako athletic or anything, pero nakayanan ko siya. Nasa group namin, parang 13 kami sa group na pumunta doon. Yung mga nauna sa akin, sila yung talagang tumatakbo, umakyat ng bundok. Tapos nasa gitna ako ng baga sa bilis. Parang hindi ako nasa dulo, kahit wala akong sports or anything. Parang nakipagsabayan ako sa bilis nila. Kasi yun, I think yung nakatulong is sa walking talaga. Yung endurance ba. Na-realize ko lang yung next level ko, dapat tumatakbo-takbo ko para hindi ako mabilis hinihingal. Kasi yung puso ko, sabi ko, medyo weak yung heart ko pala. Kasi yung bilis ako hingalin dahil sobrang pataas. So, kailangan na yung next level ko na is to run. Pero, sa mga simpleng ganun, lumabas yung naging foundation ng strength kaya hindi agad pagod or hindi mabagal kasi nga lagi nang naglalakad. So, yun, marami siyang effects for walking, no? Parang mentally, sa health, emotion, na regulate. So, ayun, grateful ako sa Vitality. Kasi dahil sa Vitality, naglakad na ako.